10 miles, take exit 133B. We're on our way to Fresno because today is my interview day for my citizenship. Zion's at the back, hiding in the cocoon. And of course, with my forever best friend, Native Love. Right. So yeah, it's pouring rain right now, but I'll keep you guys updated on what's gonna happen. This is my fest today. Gorgeous. Ayan. And it's a little rainy, rain the freeway. We still have 9 miles. Yeah, we just entered Fresno town. Okay. So, tuloy din ang aking hello! Papalabas na ako. Nakapasa tayo today. Good morning, good morning, good morning! I'm done with my interview and taking same day. Same day yan. Awake na rin si Zion and I'm so happy today because I passed everything and it's so very quick. Explain ko sa inyo later on kung ano nangyari because you know, we're on our way home and sige. Hello! At ito na nga, I'll make this video para ma-share ko sa inyo kung ano nangyari sa ating interview and taking na nangyari kaganina. Kasi hindi ako nagkaroon ng chance na makapag-video sa loob while waiting sa aking interview. Kasi nga, hindi pwede yung phone. Pero meron ako mga ibang clips that I took, pero nasa CR lang. So, explain ko sa inyo kung ano nangyari. Ito na nga. So, sa ibang part ng videos na included dito sa continuity ng video na to is, umalis kami kaganina around 6 kasi it's an hour, like 20 minutes, yung layo ng lugar dun sa Fresno mula dito sa amin. So, from here to Fresno is an hour and 20 minutes. And napakalakas ng ulan din kaganina. Ginising namin din si Zion kasi nga, anong oras na? Pero, ayun, nakatulog siya. Kasama niya rin naman si Ryan dun sa sasakyan. So, nag-park lang muna sila doon. Nangyayari nga din kasi is, sa likod kami, nakarating. So, lumabas muna ako doon dahil nga umuulan. Tapos, tinanong ko yung lalaki na nasa labas if yun yung entrance ng ganap. Sabi niya, hindi, punta ka to sa kabilang side kasi doon yung mag-check-in. So, naghanap kami ng parking that time. Puro one way. So, umikot na lang kami and nakahanap kami ng pay parking. So, ako na yung pumasok. Tapos, bago ka maka-enter the Dragon, is hahanapin yung paper. Yun yung interview notice mo. Kasi nga, diba, na-check ako sa inyo noong nakaraan na hindi ko nakuha yung interview notice ko. Kasi nga may nagnenok itong kapitbahay ko dito sa baba. Issue. Charing. So, ang nangyari is, pinarin ko na lang yung aking interview and yun yung pinakita ko sa ating officer doon. Tapos sabi niya sa akin, para lang din tong airport, ang gagawin mo is, x-ray natin lahat, tatanggalin na sapatos. Yung shoes ko nung time na yun is, may mga buta, so I have to remove it. Tapos naka-fake nails pa ako nung time na yun. Pero okay lang din naman. Tapos natapos na x-ray, ganap-ganap. So, I was in line. May mga tao rin doon na nakauna. Tapos, wait lang. Siguro inabot ako ng mga 10-15 minutes probably, mga estimation, ganyan. So, nung time ko na, nakita ko sila yung mga nauna sa akin na applicants is, hawak nila yung interview notice nila tsaka yung state ID. So, ako naman, nilabas ko din kasi gaya-gaya nga ako. So, nilabas ko siya. Pero nung time na nung binigay ko na kagad dun kay sir. So, tinatry niyang scan. Hindi nga ma-scan kasi nga, print lang yun. So, sabi ko sa kanya, sorry naman. Kasi nga, hindi ka original yan, printed lang po ako. So, binigyan niya pa, gumanyan pa siya, shoot na aga-aga. So, inanan niya na lang. Tinype niya na lang doon sa computer. And, lang dun yung alien number. Tapos, okay naman lahat. Nag-picture din. Tapos, kinuha yung index finger, biometrics nun. Tapos, sabi niya sa akin, okay, naka-check-in ka na, punta ka sa, may elevator lang dun na malapit. Sabi niya, number 2. So, nag-elevator na camp. So, bilis lang. And then, nandun ako sa second floor. Tapos, meron ng mga, I think, mga 6-7 applicants na nandoon nung dumating ako. Tapos, napansin ko merong, may bathroom din, may 2 door. Tapos, may mga windows sa side. Sa door na yun, doon lumalabas yung mga, I don't know if it's a consul or yun yung mga taong nag-interview sa'yo for your interview sa citizenship. So, I was just waiting there. Nag-wait lang ako, maybe mga 10 minutes lang din. And then, may lumabas na si sir, tinawag niya, saan dito si Jesse Johnson? I was like, andito po aha. Gano'n. So, lumabas na ako. Syempre, dala ko yung mga bagay and everything.
Tapos sumama na ako sa kanya. Pero nag-greet naman siya. Sabi niya, kamusta? How are you? So, I'm okay. Sabi niya, how's the weather coming by here? Because it's raining earlier. So, sama lang ako sa kanya. Tapos sabi niya, oh, just slow down. Kasi meron parang curve doon sa may flooring nila sa loob. And then, we went to this room. Doon kasi siya naka-assign. And then, so the things that he asked from me is my green card, passport, and also yung aking state ID. So, those three, yun yung binigay ko sa kanya. And then, bago mag-start, yung interview is, pinag-oath niya muna ako na lahat ng sasabihin ay pawang katotohanan lamang. And I said yes for the yes. So, nag-start na yung interview. Tinanong niya muna yung, if I'm not mistaken, nag-civic test muna kami, civics test. So, I can give you guys tips kung saan ako nag, practice ng civics test. Nanonood lang ako sa YouTube. Magaling yung pinanonood ko. Pakinggan ko lang siya, I think 3 days prior sa aking interview. Mayat-maya lang, naka-play lang siya habang naka-earphones ako or naka-airpods. Headphones or AirPods. Yun lang, pero nakabisado ko naman. Pero meron lang other questions doon, nakalimutan ko yung ibang I mean, while practicing. Pero nung time na ng ko kanina, interview is, so, nagtanong na siya sa akin 6 questions about sa civic test and napasa ko naman lahat yun. Madali lang din yung tanong. Yung, if I remember, is, tinanong niya what's yung capital ng state sa California, ilang years natin binoboto ang president, and sino yung mga unang tao bago ang mga American, something like that. Pero lahat naman yun na sagot ko. And then, nagtungo na kami sa reading. So, merong maliit lang doon na parang monitor, pinabasa niya sa akin doon. And ang question is, how many senators yata? Yun, sa United States. Tapos, ang sagot doon is 100 kasi 2 senators per state. Tapos, yun din yung pinasulat niya sa akin. So, yung pina-handwritten. Tapos, after nun is yung interview na. So, tinanong niya aking full name, aking date of birth, saan ako nakatira, tapos kung saan kung kailan ako kinasal, kung may anak na ako. Tapos, yung mga other questions na related dun sa application form mo. Tapos, mabilis lang, mabait lang din yung nag-interview sa akin kaganina. Sobrang bait niya lang din. Parang tropa-tropa lang kami. Kukentuhan niya, tatawanan pa kami. And, after nun is, kinuha niya lang yung dalawang green card ko. Kasi pinakita ko din yung expired ko na green card. So, I have 2 green card kasi. Yung first one is yung 2 years, which is kasi when I came to the US, I fall on a CR1 visa, which is a spousal visa because nung nag-apply kami ng visa ko, is under 2 years pa lang yung aming kasal ni Ryan. So, I fall for CR1 visa. And then, nung na-approve na yung aking removal of conditional residence, that's the time that I got my 10-year green card and I turned into a IR1, which is immediate relative. Pero, ang nangyari kasi is nagkasabay-sabay lahat na approve yung time na yun. So, mahaba-haba talaga tong story na to. So, kung gusto niyo makinig, just stay tuned. So, ayun, kinuha niya na nga yung aking dalawang green card, which is my old one, and then yung bagong release. Kaka-release lang ng 10-year ko last month. Ayun, i-surrender nyo kasi yun, kasi nga, kukuha na kayo ng US passport. Pag naging pag naging citizen na. Tapos, may pinarint lang siya na paper. O sige, anong gagawin natin dyan? May pinarint lang siya na paper, and pinakita niya sa akin, ito, napasa mo to, and congratulations, ganyan. So, I cried a little bit, and I thank him for that one, kasi sobrang talagang smooth ang transaction namin kaganina. And then, sinabi niya rin sa akin na huwag ka nang umuwi kasi merong o-taking mangyayaring mamaya. So, mag-abang ka na lang doon sa may parang lobby sa waiting area nila. So, that's what I did. Siguro mga 30 minutes lang din ako nag-antay kasi parang tinapos lang muna lahat. Bali, in total ng mga kasamahan ko na nag-o-taking kaganina is 10 kami. And I met a fellow Filipina there. Kaganina yun ay nakapost sa aking story. So, sa lahat mga confused kung ano yung mga ganap ko sa case ko, bakit nagsabay. Ang nangyari kasi po niyan, so if you fall sa CR1 visa, so, may bibigay yan ng 2 years na green card. Okay. So, once na ma-expire yun, is you have to apply 90 days bago yun ma-expire. So, yun po yung ginawa ko. Naka-apply na po ako for my removal of conditional residence and inabot po siya ng close to 2 years. Tapos, kasi I'm close to 4 years na po na nakastay here dito sa US. And, pagka po kasi dumating ka sa US ng yung asawa mo is US citizen, 3 years lang pwede ka na mag-apply ng citizenship. And so, that's what happened. So, while I was waiting for my green card, yung 10 years,
nag-apply na po ako ng aking citizenship. So, this year, parehas po silang na-approve. Kung nakita niyo aking mga posts, which is February, I received my green card, and at the same time, while I was waiting for my interview notice, yun nga po yung dumating, pero hindi ko nakuha kasi may nagnenok. But I checked my my account on USCIS, and nabigyan po nila ako ng interview, which is ngayon nga, which is kind of like I received those things, I think February, first week of February, second week something. And so after a month, yung aking naging interview. So, yan, para walang confusion na mangyari, yun po yung nagganap. So for me, instead na gamitin ko yung 10-year, I really pushed po na i-go na lang ng US citizen kasi same lang din yun. Kasi once na i-go mo yung 10 years, you have to renew it. Renew the one every 10 years. So why not mag-US ka na? But everyone has different choices in life. Pero sa akin po is I choose the best choice. Ladies' choice. Charing. Hindi. I choose na mag-US citizen na. So, kaya meron ako nitong puff flag. May nakalagay dyan. I don't know if you can see. Hindi nyo rin nakita. May nakalagay siya dyan na US Citizen and Immigration Services. Yung paper ko na yun, tinabi ko na kasi kaya hindi ko na mapakita sa inyo ngayon. Pero, so, untold, sinabi nila sa akin na after a week, I can apply for my US passport sa aking local post office dito or sa any passport facility. And also, I have to update my social security kasi right now, nakaano pa rin siya ng as a kanang alien resident. Pero ngayon kasi dahil US citizen na ako, so kailangan ko po siyang i-update. So yun yung ating mga dapat pang gawin. Pero right now, I'm really happy. Halata naman sa face ko. We're face time for today. Really happy sa lahat naman nangyari. After being here in this beautiful country for almost 4 years is, ang dami na natin achieve, ang dami nangyari, ups and downs, highs and lows. Naging ganito na tayo and here we are. From the land of the Philippines to the land of the Cameroots, the US. Yes, really thankful mga sis, mga kuya, mga ate, mga ninong, mga ninang, sa lahat ng mga nanonood right now ng aking videos. I'm really thankful sa lahat na nangyari sa aking life. And hindi ko in-expect na mangyari ito lahat. Thanks, G. Binigyan mo ako ng strength at pinakilala mo sa akin si Papi Ryan. Char. Ayun lang. So if you have any other questions regarding or tips or kung saan ko man hinagilap yung video na pinanood ko every time for my civics test is you can just comment down there. Panoorin nyo itong video na to para naman meron tayong 50 cents kay Meta. Char. Thank you sa inyong lahat and I hope to see you again on my next live update.